Welcome back mga kamista at good morning po sa inyo lahat dyan at good evening naman dito sa akin. Maraming po salamat. And then may pag-uusapan lamang po tayo mga kamista. Ito ay very important. Kung ikaw ay Pilipino, kailangan mong mapanood at mapakinggan ang pag-uusapan natin ngayon. Isang maigsi lamang pero ito ay makabuluhan at pero dahil sa ikaw ay isang Pilipino, kailangan mo itong malaman. DDS ka man, dilawan, pinklawan, pulahan o kahit ano pa man ang kulay mo o kahit ano pa man ang political affiliation mo bilang Pilipino, kailangan mong mapanood ito at kailangan mong maintindihan kung ano ang dapat mong panindigan bilang isang Pilipino. Tama po mga kamista, let's go without further ado. Pag-usapan na po natin itong issue ngayon na very important sa ating bayan at sa ating lahat ng mga Pilipino. Okay. Yung pong nakita ninyong title na nakita niyo kinalaban daw po ni Senator Tulfo itong Chinese ambassador sa kanilang mga binibitawang salita. Kasi ito po ay nag-ugat sa pagsasalita ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas na kinukundina nila yung pagtuligsa ng ating mga mambabatas sa Pilipinas sa ginagawang pang-aabuso ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababayang Pilipino na nangingisda at naghahanap buhay sa West Philippine Sea. Mga kamista, ito po ay hindi simpleng usapin. Ito ay usapin bilang isang Pilipino at bilang isang mapayapang bansa na dapat ay ipagtanggol natin ang ating karapatan. Simple lamang po yan. Hindi po pwede na ang sarili mong pamamahay ay pinapasok ng kung sino-sino at bababuyin pagkatapos hindi ka pwedeng magsalita against sa kanila. Mga kamista, I agree and I salute all our politicians na nagsasalita laban sa pang-aabuso ng China sa ating kasarilan, sa ating bansa, sa ating mga mamamayan na naghahanap buhay diyan sa West Philippine Sea at nagpoprotekta sa West Philippine Sea. Sinasang-ayunan ko ang kanilang pagsalungat sa mga sinasabi ng China na sa narrative nila na ang kanilang pinoprotektahan ay teritoryo nila. Mga kamista, ang teritoryo po ng Pilipinas lamang ang ating pinoprotektahan at ating inaangkin. Hindi po tayo nang-aagaw ng kahit na anong teritoryo ng kanino mang bansa. Sinabi po rito ni Senator Tulfo sa laban sa mga Chinese officials ng embahada ng Pilipinas na nasa Pilipinas itong salitang ito. Ito po yan mga kamista. Ilalagay ko rin po dyan sa screen. You have no right to censure our officials for their statements about you taking away our territory. Territory that has been proven to be ours. Our house, our rules, freedom of speech is in our constitution. Tama po mga kamista. May freedom of speech tayo para ipahiwatig ang ating mga sarili sa ating nararamdaman, sa ating sariling bansa at yan ay nakalagay sa ating konstitusyon. At ito po ay pagpapatunay lamang na ang binibitawan naman nating salita ay hindi naman po tayo nang-aagaw eh. Ang kiniklaim lang natin ay teritoryo natin, hindi teritoryo ng China. Itong Chinese kasi na to, pag nagsalita sila, pabiktim. Pabiktim sila na akala mo sila ang inaagawan ng teritoryo. Kung santambak yan mga kamista, santambak, libo ang kanilang mga troll sa social media para ipakalat na tayo mismo ang nang-aagaw ng teritoryo. Well, in fact, ang reality, sila mismo ang mismo nang bubuli sa ating mga karagatan. Sila mismo ang nananakit sa ating Coast Guard. Kitang-kita natin yan sa mga video, wina-water cannon tayo. Kitang-kita natin sa video na yung ating mga Coast Guard ay hinaharas nila. May mga Coast Guard tayo na nasasaktan dyan sa pagtatanggol lamang at pagpoprotekta ng ating likas yaman sa West Philippine Sea mga kamista. So bukod pa nga rito mga kamista ay nag-ugat ito dahil nga po sa pagsasalita rin ni Senator Risa Hontiveros.
Ito po ang binitawan na salita naman ng ating butihing senador din na si Risa Hontiveros. Binabastos na nga ng China ang ating karagatan, binabastos pa ang mga opisyal natin. We must not allow the Chinese embassy or any embassy for that matter to disrespect public servants who are simply defending what is rightfully ours. Mga kamista, alam naman natin, iilan lamang ang mga politiko talaga na naninindigan at nagsasalita sa ating bayan laban sa mga pang-aabuso at panggigipit ng China sa ating karagatan. Iilan lang yan, alam nyo yan. Marami sa ating mga senador o mga politiko ay mga bahag ang buntot, kung hindi man bahag ang buntot ay mga puppet. Sila ay puppet ng mga China. Sila ay walang pagsasawalang kibo. Kung magsalita, akala mo kung sino makabayan, pero yung simpleng pagsasalita para i-disregard yung ginagawa o i-rebut yung ginagawa ng China sa ating bansa, hindi nila magawa yun, mga kamista. Walang sino man sa mga Duterte ang nagsabi na sila ay lumalaban sa ginagawang pang-aapi ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Walang sino man sa mga Duterte ang tumanggi at nagsabi in a statement na sila ay tinututulan nila yung maling gawain ng kanilang Coast Guard. Walang sino man sa mga kaalyado ng mga Duterte ang nagsalita, lalong-lalo na yan si Bato, si Robin Padilla, si Bongo, si Marcoleta, lalahatin ko na, lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, wala ni sino man sa kanila ang nagsalita o nagkaroon man lang ng press release o statement at sinasabing sila ay kumukundina sa maling gawain ng China sa ating teritoryo. Sa halip, tayo pang mga kapwa nila Pilipino ang sinasabing makipagkaibigan daw tayo. Paano ka makikipagkaibigan sa isang bansa na walang ginawa kundi saktan ang iyong mamamayan? Simple lang yan, mga kamista. Makikipagkaibigan ka ba sa taong tuwing kaharap mo ay sinasampal ka? Makikipagkaibigan ka ba sa isang tao na pag natalikod ka, dinudukutan ka? O kinukupitan ka? Hindi tama ang ganong gawain, mga kamista. Ikaw, tayo bilang Pilipino, hindi natin po pwedeng palampasin ang mga ganitong gawain. Ito ay nakakasuklam. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling bayan o bansa ay higit pa ang lansa sa mabahong isda. Mga kamista, ako ay nag-vlog ngayon dito sa ganitong topic upang ipaalala sa ating lahat, tayo ay Pilipino. Iisa lang ang bansa natin. We have to protect it. We have to defend what is ours. Yan ang nilalaban ng ating mga politiko na nagsasalita na katulad ni Senator Risa Hontiveros at nitong si Erwin Tulfo. Well, nagpapasalamat ako kahit na may isang Tulfo man naman na nagsalita. Kasi nung panahon na nakaupo po si President Digong, itong isang Tulfo, hindi rin naman nagsasalita yan kahit na alam na niya na may nangyayaring hindi maganda sa West Philippine Sea. Well, at least kahit ngayon, yung bago na si Erwin Tulfo ay nagsalita na pinoprotektahan niya ang integridad at yung interes ng ating bansa. Yan ang tama. Bilang isang politiko, bilang isang politician, kailangan mo ipagtanggol ang soberenya ng iyong bansa at ng iyong bayan at ng interes ng iyong mga mamamayan. At lalo-lalo na tayong mga Pilipino na ordinaryong mamamayan na dapat maintindihan natin na tayo ay may responsibilidad para ipagtanggol at igiit ang ating karapatan sa ating bayan. Yan po ay simpleng-simple lamang. Simple lamang po in a sense na isipin nyo na lang. Papayag ka ba na ang kapitbahay mo ay walang ginawa kundi pumunta ng iyong bakuran na hindi nagpapaalam at kung ano-ano pinagkukuha sa bakuran mo? Dinodumihan, sinisira ang iyong bakuran at pagkasinita mo ay ikaw ay aawayin, sasabuyan ka ng tubig at sasabihin lugar nila yon at sasabihin sa iyo na akin ito, amin ito kahit na nasa loob na ng bakuran mo.
Di po ba mga kamista? Simpleng-simple lang naman ang logika, ang lohika. Ganun tayo. Ipinaglalaban natin kung ano yung karapatan natin at kung ano yung kinikilala ng international law, ng international community. Matagal na po itong naipanalo ng ating bansa sa UN clause. Binigyan na po tayo at nagbigay na po ang desisyon ang UN clause na walang karapatan ang China na angkinin ang kanilang mga kiniklaim dito sa South China Sea. Dahil ito po ay walang basehan. Tayo ay maraming isinubmit na basihan na atin ang lugar na iyan. Mga mapa, mga lumang-lumang mapa na bago pa man nagkaroon ng mga bagong sibilisasyon ay nandyan na. So mga kamista, I hope manindigan tayo. Manindigan tayo para sa atin, para sa ating mga ipinaglalaban. Kahit ano kulay natin. Kasi atin to bansa natin ito. At ito pa, bago ko makalimutan kasi itong isang binibitawang salita ng isang politiko na taga Davao. Meron siyang binitawang salita rito at sinabi niya, ito ay sinabi ni Representative Paulo Duterte laban sa ating AFP Chief of Staff Bronner. Pakinggan niyo pong mabuti. Kasi maraming nagsasabi na nagtatapang-tapangan lamang daw itong si Bronner. Bago kayo magsalita, pakinggan nyo muna ang sasabihin ko at dahil ito ay naaayon sa batas at dapat sundin. Ito ang muna ang sinabi ni Duterte, ni Paulo Duterte. Bago ka magyabang tungkol sa mga missiles na kayang abutin ang China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila o handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa iyong mga amo. Okay. So, kinukundinan niya rito si Bronner sa pagsasalita na ang ating mga missile na bagong na-acquire ay kayang umabot sa bansang China. Ito kasi yung binitawan ni Bronner. Mga medium-range missile ito, meaning that if they can launch, aabot ito ng mainland China at pati sa kanilang mga artificial na isla. Okay mga kamista, sinulat ko na para maintindihan ng mga hindi nakakaintindi. Para maintindihan ng mga taong hindi kayang magmahal sa sarili nilang bansa at sa halip nakikinig sa mga politiko na inililihis ang isyo na makachina. Ayon po sa Republic Act 11709, ito po yung batas na nagsasabi ng AFP Professionalization, Continuity and Reforms Act. Ulitin ko po para mainyo pong ma-research. Republic Act 11709. AFP Professionalization and Continuity and Reforms Act. Ito po ang batas na sinusunod ni Bronner bilang isang opisyal ng Armed Forces. Dito po ay nakasaad na ang katungkulan at ang dapat trabahuhin ng isang AFP Chief of Staff ay pagbutihin, palakasin at i-modernize at maging handa ang ating bansa sa anumang threat na maaaring kinakaharapin sa darating na panahon. Hindi ito para maghamon ng away. Ito po ay isang deterrence or strategy. Strategy in the sense of deterrence. Alam ko marami sa inyo dyan, marami nang nabasa o naririnig ang salitang deterrence. Ano ba ang ibig sabihin ng deterrence? Ang ibig pong sabihin ng deterrence, ito ay isang strategy o sa Tagalog ay estratehiya ng isang bansa upang siya ay hindi ibuli ng kanyang mga future na makakaaway. So parang halimbawa, ipinapaalam natin sa lahat ng bansa na meron din tayong mga missile na pag-aari ng ating bansa na maaari ding makapanira sa mga bansa na magtatangka na sakupin or i-claim ang ating mga teritoryo ng puwersahan. So, lahat ng bansa ay may mga deterrence weapon. Katulad ng Amerika, meron silang nuclear. Ang China may nuclear. Ang France may nuclear. Ang Russia may nuclear. So, ang mga bansa pong ito ay may mga deterrence weapon. So, bago mag-isip ang China o ang Russia o ang US o kahit anong bansa, bago nila maisip na manakop ng mga bansa na gugustuhin nila,
ay magdadalawang isip sila kasi meron din itong mga kagamitan na maaari din sila ay mapinsala. At walang sino mang bansa ang mananako para isakripisyo ang halos kalahati ng kanilang populasyon o ang kanilang higit sa lahat ay ang kanilang ekonomiya. Walang bansa na maghahangad na pagka sila ay nakipaggera, masisira din ang halos kalahati ng kanilang kabuhayan. As much as possible, dadaanin po nila iyan sa politika at negosasyon. Meron pong tinatawag na mga parang surgical attack do sa mga bansa na ginagawa ng malalaking bansa para ipahiwatig sa mga bansang iyon katulad ng nangyayari sa tawag dito sa ibang bansa. Katulad na lamang po ang pag-atake ng Amerika sa mga Houthi rebels. Minsan inaatake nila yan para ipahiwatig na huwag nyo kaming ibuli masyado o huwag nyo kaming huwag nyo inaatake ang aming mga barko o mga commercial ships na dumadaan dyan sa lugar ninyo dahil maaari din namin kayong saktan. So iyan ang ibig sabihin ng deterrence. Kung papadaliin po natin, ang ibig sabihin po ng deterrence sa pinakamadaling explanation, kung may mambubuli sa'yo at ipapahiwatig mo na kaya mo ring manuntok o labanan ng mambubuli, wala nang mambubuli. Hindi kanya ibubuli. So ganun po kasimple yun. So mga kamista, sana po ay naintindihan ninyo. At sa tingin ko, itong si Representative Paulo Duterte ay hindi niya naiintindihan ang kanyang mga pinagsasabi tungkol po sa modernisasyon at mga missile na ating ini-install dito sa ating bansa. Ang tanong mga kamista, alam ba talaga ni Paulo Duterte ang kanyang sinasabi? Alam ba niya ang batas? Sa tingin ko, ang komento ko, ang reaksyon ko, hindi alam ni Paulo Duterte ang sinasabi niya. Hindi niya alam ang batas. Hindi niya alam na ang ginagawa ng Chief of Staff na si Bronner ay naaayon sa batas. At ito ang kanyang trabaho. At doon sa mga nagsasabi na kanin lang daw po yan si Bronner, subukan niyo po muna mag-AFP Chief of Staff para malaman niyo po ang trabaho niya. Na sa ganun po, kung kayo ang nasa posisyon niya, sigurado ganun din po ang gagawain ninyo. Dahil yun po ang kanyang trabaho. Yun po ang nasa batas. Meron po yang sinusunod na alituntunin kaya niya ginagawa yun. Kaya bago po tayo magsalita na kaning lamig lamang daw po o walang kwenta or whatever, siguraduhin niyo po munang alam niyo yung mga sinasabi ninyo. Kung ano man po yung ginagawa ni Bronner ngayon ay naaayon po yun sa batas. Meron po iyang batas. RA 11709, AFP Professionalization, Continuity and Reforms Act. So, Representative o Congressman Paulo Duterte, hindi mo alam ang batas. Hanggang dito na lang mga kamista, ipaglaban po natin kung ano yung atin. Hindi natin kailangan magpagsuntukan, hindi natin kailangan makapag-away. Kailangan lang natin magbukas ng bibig para ipaalam na alam natin ang ating teritoryo ay para sa atin. We fight for ours. Ito po yung pinagsisigawan ng mga politiko natin ni Risa Hontiveros. Hindi tayo nakikipag-away. Tayo ay nagtumitindig lamang at ipinaglalaban natin kung ano yung atin. So mga kamista, huwag tayong tumingin sa kulay. Kahit ano paman ang pinaniniwalaan mong politiko, kahit sino paman yung iniidolo mong politiko, pagdating sa usaping pambansa, matuto tayong manindigan bilang isang Pilipino. Okay? Huwag tayong magpadala sa dinidikta ng mga pinaniniwalaan nating politiko. Ang paniwalaan natin ay kung ano ang responsibilidad natin bilang isang Pilipino sa ating bayan. Ang responsibilidad natin bilang isang Pilipino ay manindigan tayo bilang isang mabuting mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Ipaglaban kahit sa salita, ibuka ang bibig at iparating sa kahit sino na tayo ay nagkakaisa at naninindigan na ang teritoryo ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Tandaan niyo po yan mga kamista, hindi tayo nakikipag-away at hindi natin kailangang makapagpitikan. Sabi nga,
para matapos ang pambubuli, kinakailangan matuto tayong lumaban sa nambubuli. Hindi habang panahon ay tatanggapin natin ang suntok at tagok at tadyak ng mga nambubuli sa atin. Kinakailangan din na tayong manindigan para iparating natin na tayo ay marunong din namang lumaban. Mga kamista, maraming po salamat. At doon sa mga politiko nating naninindigan, thank you very much po sa paninindigan ninyo para ipaglaban ang ating karapatan, ang ating teritoryo. Salamat sa paninindigan po ninyo at hindi kayo nagpapatangay sa mga naratibo ng China, ng Chinese Embassy na tayo pa ang nanggugulo sa kanila. Mali po yun. Hindi po natin tinotolerate ang ganyang bagay. Tama po ang ating mga politiko katulad ni Erwin Tulfo, wala po silang karapatan para batikusin ang ating mga mambabatas na naninindigan sa ating karapatan. Ang atin ay atin. At kung hindi sila masaya, pwede naman silang umalis, sabi nga ni Erwin Tulfo. Okay? Mga kamista, maraming po salamat. Thank you so much sa inyong suporta. At muli, hanggang sa susunod na vlog natin, please subscribe, like, and share. At lagi po natin tandaan, maging mabuti po tayo sa ating kapwa, maging mabuti tayong Pilipino. Mga kamista, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all.